Suklay mo ako. Please. Suklay. Sinusuklay natin yung aso ko. Ginagawa natin sa kanya to araw-araw. At parang feeling ko nga tinuturing niya tong abuse. Hindi ko lang, pero nasasanay na siya na ginagawa ko to sa kanya para matanggal yung mga fur niya na kailangan tanggalin. Para ma-maintain yung coat niya. Parang buhok lang yan ng tao. Para ma-distribute ng mabuti yung oil, kailangan supply niyan. Siyempre, para mabawasan na rin yung mga dumi-dumi. Pero kanina nilabakarahan ko na siya. Gabi na dito, kanina naglakad kami ni Cheddar. Hindi ko feel na mag-record habang naglalakad kami. Kasi parang feeling ko, yun yung personal time namin dalawa. Yun yung bonding time namin dalawa. Dalawang beses ko siya pinapaliguan sa isang linggo. Tapos araw-araw ko siyang sinusuklay ng ganito. Pumupunta kami sa dog park, guys. Baka sabihin niyo sa akin, ina-abuse ko siya na kinukulong ko siya sa apartment ko, no? Pumupunta kami sa dog park. Marami akong reels sa Facebook na marami siyang friends sa dog park. Ito yung mga balahibo niya na kailangan tanggalin. Tinuturing na to ng aso ko na luxury time. Ganda ng buhay ng aso. Kumakain lang sila. Napaliguan. Kung makakahanap sila ng owner nila na talagang mag-aalaga sa kanila. Ngayon, si Cheddar, spoiled to sa akin. Dami niyang laruan, nakapaliguan siya, makain siya, may tag-suklay pa siya, meron pa siyang driver. Kung mag-isa ka, tapos meron kang sariling bahay or apartment, tapos parang feeling mo na-depress ka, get yourself pet. Kuha ka ng pet mo, kasi nakakabawas yun ng stress. May mga times na nakaka-stress sila, kagaya na itong ginagawa nito. Pag na-stuck yung ulo mo dyan, hindi yan. Pero normal lang sa kanila na kumagat na kung ano-ano man na tsinelas, couch. Yun sila eh. Nang magagawa mo, hindi sila tao. Tsaka imaginin mo, itong mga creatures na to, ilang years lang sila nabubuhay. Ang buhay ng tao, mas matagal. Ang ginagamit ko palang suklay, yung regular na suklay lang. Ayaw kong gumamit ng metal na suklay kasi nung trinay ko yun sa skin ko, wow, napakasakit. Tapos sinerch ko sa internet kung kaninong kutis yung mas matibay, kung tao ba o aso. Ang sabi dun sa internet, tao. Mas manipis ang skin ng aso, kaya hindi ko ginagamit yung metal na suklay. Pero usually yung ginagamit nila, ayaw kong gamitin yun sa aso. Diniliin ko na lang tong regular na suklay sa balahibo niya. Effective naman. Ano bang gagawin ko dito sa balahibo niya? Ipunin ko kaya para makagawa ko ng unan, no? Wednesday na ba ngayon? Yeah, Wednesday. Ano bang ginawa ko? Pumunta ako sa work ng 7. Umuwi ako ng 1:00 ng hapon. Nagnap ako. Ay, hindi muna ako nagnap. Naglakad pala kami ni Cheddar. Nagnap kami. Tapos nagising kami. Ayokong nirarush yung mga oras ko ngayon. Kasi naisip ko, why do I have to rush? Bakit ko lang mag-rush sa mga bagay-bagay? Para sa akin, mas prefer ko na namumuhay ako ng slow. Slow lang, chill lang. You look fluffy. Fluffy. Pilipino. You look fluffy. Napaka-fluffy mo, Cheddar. Ha? Magbababae ka na naman sa labas? Ito nga palang aso ko, babaero to. Basta nakakakita siya ng babaeng mahaba ang buhok na mabango, nilalapitan niya. At yung pinaka-embarrassing na moment namin ni Cheddar, may dalawang couple doon sa dog park, diba? Yung babae doon, mahaba yung buhok na mabango. Itong si Cheddar, lapit ang lapit doon. Sabi, naka-unleash siya that time. Kasi sa dog park na yun, na-unleash namin. Tapos na ganyan, bumalik ulit siya doon. Alam mo yung ginawa niya? May ganitong, nakaupo dito yung couple, diba? Kunwari, semento to. Nakaupo yung couple dito. Sa between ng couple na yun. Si Cheddar, sumampa doon, tapos nag-hump siya. Alam mo na yung ibig kong sabihin? LOL. Dahil nga sa naamoy niya yung babae na mahaba ang buhok na mabango. Itong aso ko nga pala, neutered na siya. Wala siyang balls. Ginagawa nila yon dito sa Amerika, sa mga shelter, para maiwasan silang dumami na
magkaroon ng maraming stray animals, stray dogs. Yun yung isa sa mga paraan nila para mabawas-bawasan ang mga stray dogs dito sa Amerika, ni-neutered nila. Aso, nakalimutan ko na kung anong tawag sa babae na aso. Sabi ng coworker ko, yung female dog niya, ano ba yan, yung sa may fallopian tube ba yun? Wala akong alam sa ganyan, hindi masyado. Yun, tinahi or in-stop para hindi din siya mabuntisan. Hindi ko na alam yung term doon. Search mo na lang. Ang reason niya naman daw kung bakit niya yung ginawa. Dahil one time daw, biglang nagkaroon ng period yung aso niya. Tapos, dugo-dugo daw sa apartment niya. Kaya yun. What do you think about that? Yung ini-stop ng mga tao. Yung way nila para dumami. Kasi, parang itong aso ko parang parang jacket. Ang gusto ko dito sa aso ko, hindi siya maingay na parang sa husky. Yung mga husky, di ba, ang ingay-ingay nila. Kasi talagang instinct nila yon na nag-iingay sila para tumawag ng ibang members. Itong aso ko silent lang. Tsaka lang siya kakahol. Sa tingin makakita siya sa tingin niya, aso na gusto niyang kalaro. Pero hindi siya kumakahol dahil sa galit siya o nagtatawag siya na mag-isa siya dito sa apartment. Sa tingin mo, magandang fun na activities na gawin namin sa vlog? Isa sa mga problema ko, kung magbabakasyon ako sa Pilipinas, saan ko pupunta? Saan ko pupunta sa Cheddar? Siguro mapupunta muna siya sa sa daycare. Hindi ka naman kasi siya pwede natin sa Pilipinas kasi tignan mo naman yung balahibo niya napaka-thick. Pero nakikita ko meron mga husky at mga ibang poodle, chow-chow ba yun sa Pilipinas. Pero parang feeling ko tong aso ko, hindi niya kayang ma-handle ang talagang mainit na klima. Nasanay siya sa malamig. Kasi nga kaunting init na nga lang sa labas, naghahanap na siya ng masisilungan. Choosy siyang aso. I-edit ko na tong video natin. After this, gagawa ko ng schoolworks. Tapos, manonood ako ng Disney Plus, Marvel, Netflix. Naglalaro ako sa Rogue Ally X Comics. Tawagan ko kasi yung fiancé ko na malapit na pumunta dito sa Amerika. Para hindi na kami lonely ni Cheddar. Grabe, gustong niyang napapamper, no? Gusto mo napapamper, no? Buti pa ikaw may nagsusuklay sa'yo. Suklay mo nga rin ako. Suklay mo ako. Please, suklay. Suklay mo ako, suklay.